Hello, yan. Okay, Ephesians chapter 4, verse 16. Ephesians chapter 4, verse 16. Okay, basahin po natin. Basa. From the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body, and to the edifying of itself in love. Tayo mag-pray. Panginoon Diyos, sa langit, salamat po. Sana kami ay may matutunan. Sana kami ay kasama sa dapat talagang matuto sa iyong mga salita. Patawarin sa aming pagkukulang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Ang sabi po ng talata, tingnan nga natin sa Tagalog yan. Na dahil sa Kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti. Na nakalapat na mabuti, fitly joined together. Nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kakasukasuan. So, mga kapatid, ang ating aaralin ngayong hapon, handa na ba kayong makinig? Ay members that are fitly joined together. Members that are fitly joined together. So, una nating kunin ay yung meaning. Meaning ng, dito muna tayo sa fitly joined together. Mamaya ko bibigay, sino ba yung members? The meaning. Ano ho? Ang pinaghuhugutan po, mga kapatid, ng meaning o ng fitly joined together ay galing sa salitang Grego na sonar mo logeo. Sonar mo logeo. Ano ho? Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ay to render close, join together, organize compactly. So ito po yan. Pag sinabi pong fitly joined together, sa Tagalog ay, ano sa Tagalog nga ulit yan? Pakilagay nga ulit sa Tagalog. Nakalapat na mabuti. Nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan. Pag sinabi pong fitly joined together, arranged, connected, and united in the exact way God intends. Pag sinabi pong fitly joined together, ay nagkakalapat, nagkakaisa sa eksaktong layunin ng Diyos. Naha? Sa Tagalog ay nagkakalapat na mabuti. Yan po ang ibig sabihin ng fitly joined together. Kumbaga, nagkaroon tayo ng transition. Yes, pare-pareho naman tayong saved. Ano? Pero talaga ang young people ay mas fit sa kapwa young people. Ang YS ay mas fit sa kapwa YS. Ang mga married ay fit sa toddlers. Yan talaga, yan ang joined, fit together. So, ang Diyos may kanya-kanyang disenyo sa atin. Sa katawan, hindi naman pare-pareho ang sangkap. Pero kaswak ng kabuuan. Di ka? Pare-pareho, iba-iba. So mga kapatid, dapat ang yamang ating pag-aaral ay members that are fitly joined together. Ibig sabihin, mga kapatid, dapat talaga tayo ay connected, lapat at united. Lapat at united in the exact way God intends. Not accidental. Not random or accidental. Naintindihan niyo ba ang meaning na yun?
kung ikaw ay membro, hindi ka dapat salungat. Tama. Hindi ka dapat kontra. Ikaw ay kasigo. At di lang kasigo, kalapatan. Tama. Nagpasalamat si Romel kanina. Tandaan niyo ba kanya pasalamat? Iba-iba ugali. Tama. Pero kahit iba-iba ugali, nakakaisa pa rin. Bakit? Tayo ay united and, ano yun? Connected. Hindi ho tayo magkakahiwalay. Tayo ay lapat. Ang tunay na membro, ha? Tunay na membro. Kaya ang ating pag-aaralan ay members that are fitly joined together. Kayo ba'y membro? Kayo ba'y membrong lapat? Oy. Kayo ba'y membrong lapat at united? Nagkakaisa. Okay. So yun po ang ibig sabihin po eh. Ano ho? Ang members, individual believers, each with different roles and gifts. Pag sinabing members, individual believers, each with different roles and gifts. Iba-ibang believers, pero may may iba't ibang ginagampanan at kakayahan. Pero connected. Tulad ng building na ito. Hindi lahat biga. Hindi lahat poste. Hindi lahat hollow blocks. Pero bagaman ang iba'y biga, ang iba'y poste, ang iba'y hollow blocks, pero sila'y lapat. At united. Sana naintindihan niyo po yan. Kagandagan na ikaw ay hollow blocks na napasama sa isang gusali. Ang hollow blocks na hindi napasama sa gusali, basag at kalat. Kaya biyayang ikaw ay napakabit kaysa naman ikaw yung kalat. Tama ba? Kaya pinapakabit. Di hindi ka kalat. Kaya huwag ka magkalat. Tama? Maganda ba ang ating building? Hindi lang malaki, pero maganda, di ka? Pero halimbawa kung ito'y puro poste, kung ito ay puro biga, hindi pa rin parehong sangkap, pero maganda, lapat-lapat. At magkakaisang bumubuo ng isang magandang gusali. Kaya dapat, ang memory, maganda. Nagpapaganda ng isang katawan. Please lang. Amen. Tama ho ba? Ang ating katawan. Kasi, ito nga ating pinag-uusapan, members that are fitly joined together, mapapansin po natin yung context. Ito'y tumutukoy sa church na may iba't ibang sangkap. Na ang bawat sangkap dapat ay nagkukontribute ng paglakas ng katawan sa magitan ng pagpangsyon. Yun na po yung ang dapat ang mga membro ay lapat. Hindi away-away. Amen? Dapat ang membro hindi away-away. At hindi rin samaan ng loob. Amen? Ito ang tatandaan niyo mga kapatid. Sa ayaw mat sa gusto, tayo makakagawa ng mali. At sa ayaw mo at sa gusto, magagawan ka rin ng mali. Tama. Pero dapat na tayo po'y isang katawan na nagkakaiba-iba, magkakaisa pa rin. Magkakaintindihan pa rin. Tama ba?
Sa una, kinuha ko yung meaning. Ang meaning, fitly joined together, ibig sabihin, arranged, connected, and united in the exact way God intends. Not random or accidental. Hindi ka aksidenteng naparagdag dito. Ikaw talaga'y inilagay dito. Amen. Naintindihan mo ba? So, salamat, may YS, may lumipat sa YS, kasi doon ka fitted. May napalipat sa married, kasi doon ka na fitted. Merong lilipat sa toddlers, kasi you are more qualified. Then from yung ano pa yan? Saan galing ang lilipat sa young people? Sa children. Okay, sa children. Wala bang ganon? Hindi pa natin naiisama. Sino ba ang leader ng si Tintin, meron din. Okay, sige, ganon. Nakapaglipatan na. Kasi walang lugaw eh. Okay, ang punto ko lang mga kapatid, bagaman tayo ay may kanyang swak disenyo ang Panginoon, pero tayo ay fitted and united. Kaya sabi, iba leadership sa YS, ibang leadership sa married, ibang leadership sa young people, pero since na ikaw ay member, you must be, still after unity. Kasi isa naman tayong katawan, naglipatan laang. Tama? So, sana hindi paliksahan ang group, ha? Huwag pagalingan. At saka ito lang pakiusap ko sa inyo, huwag nating aapektuhan ang main activity ng church, ng group. Pwede ba? Naintindihan nyo ba yan? Kaya dapat alam ninyo ang program ng pangkalahatan. Church anniversary, huwag mag-anniversary ang married. Pambihira niya, anniversary ng church, mag-anniversary din ang married. Sala, hindi. Dapat tayo ay well-arranged. Lagi nating papakundanganan yung sentro. Kaya kayo ay sub. Parang alliteration, sub-points. Kayo ay some point. Si Albert, si Almac, at si Andre. So, naintindihan ba yan? Sa bawat membro, walang paliksahan. Iwasan ang paliksahan. Hindi ito kompetisyon. Ito'y cooperation. Tama? Ito'y hindi labanan, ito'y tulungan. Mali yung sinabi ni Albert, lumipat na kayo sa amin. Hindi, patawa lang naman yun. Hindi ko tatanggapin yung toddlers pag lumipat sa amin. Dadami ang uhugay. So, si Makmak, iba din ang sistema niyan. Si Henry, iba din niya. Jones Ragas yan eh. Pero sana, lahat ng ating mithiin dito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Then number 2, sino ba yung members? Baka naman kaya hirap na hirap kang makipagkaisa. Kaya itong mga kapatid, nais kayo palala. Dapat ang membro hindi mahirap makipagkaisa. Dapat pag membro ka, hindi ka mahirap connect. If you are a member, you are already connected. And must be willing na mag-submit for the sake of unity. Ay may problema yan. Nakakita ba kayo ng paa sinisipa ang kanyang sariling muka? Kamao sinusuntok ang kanyang sariling muka? Mga kapatid, are you members? Do you consider yourself bilang membro ng God Disabled Baptist Church? Kayo ba'y membro talaga ng body of Christ? Okay, sino ba ang members? Kinuha ko muna yung meaning ng fitly joined together. Ang address dyan, members.
Ano ho? Magsimula ulit tayo sa verse 16. Tagalogin na natin yan. Na dahil sa kanya ang buong katawan, isang katawan, na nakalapat na mabuti, na nagkakalakip sa magitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ay sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap. Lahat ng sangkap nakalapat na mabuti sa katawan. Mahirap yung maging manananggal. Pag alas 12 ng gabi, kawang ang bayawang. Sana mga kapatid, kung membro ka, hindi ka kawang. At hindi pagdating ng alas 12 ng gabi, ay kawang. Amen. Kasi mahirap pong asahan ng pagiging connected ang hindi talaga connected. Mahirap pong asahan ng pagkakaisa kung hindi naman talaga kaisa. Kaya be sure you are a member of this church. Not necessarily mean that you are baptized. Well, locally speaking, ikaw ay membro pag na-baptize. Pero, please, come to know this. Hindi lahat ng baptize ay saved. Amen? Ako'y naniniwala kapag ang iglesia ay pag-uusapang universal as one body, walang fault diyan. Yan ay flawless. Yan ay walang pula. Dahil ang tunay na bumubuo ng iglesia ay lahat ng ligtas. Amen? Kaya sa madaling sabi, kung ikaw ay ligtas na membro, hindi ka mahirap kausap sa pagkakaisa. Kung ikaw ay tunay na sangkap ng iglesia, hindi ka mahirap maging connected. Bakit? You are already connected. Tingnan po natin ang membro, ha? Are you with me? Itaas po natin ng konti. Chapter 4, verses 1 hanggang 6. Ito ang mga membro. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nanarapat sa pagkatawag na sa inyo'y tinawag. Nararapat. Na sa inyo'y pinagkatawag. Tinatawag tayong katawan na bumubuo ng mga iba't ibang sangkap. Kung ikaw ay tinagawag na sangkap na garne, bay dapat tayo magpangsyon doon. Tama? Nakakita ba kayong mata inilalakad? Nakakita ba kayo ng tainga? Pinanghahawak? Kung tinawag kang tainga, ay may makinig. Kung tinawag kang mata, ay tumingin. Kung tinawag kang membro, magpangsyon. Amen. Maliwanag ko ba? Kaya mahalagang maintindihan. Paano yung fitly joined together? Be sure you are member. Ano? Ang sabi dyan? Na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y tinawag. Verse 2. Nang buong kapakumbabaan kayo mga kapatid, pag tayo mapagpakumbaba, sinong kakaawayin mo? Tama? At kamuan, na may pagpapahinuhod na mga batahan kayo sa pag-ibig. Amen. Mga membro, magtiisan tayo ng anghit sa pag-ibig. Kundangan na lang ikinasa Panginoon. Verse 3. Sa totoo na mga batid, bagaman tayo pare-parehong ligtas, pero may iba't iba tayong kinalakhan. Yung nga mag-asawa, dalawa lang diferensya, isang hirap na. Ay di lalo ang buong iglesia na may iba't ibang kakanyahan. Okay. Napagsakitan ninyong ingatan ng pagkikipag-isa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Verse 4. Ito ang mga membro. May isang katawan. Tama? So, kayo ba'y membro ng isang katawan?
Ay, niwala ang katawan ni Kristo, walang abnormalities. Tama. Hindi ka tulad natin. Hindi ka? At isang Espiritu. Kaya may Holy Spirit. Tasan kami dito na may Holy Spirit? Oh, iisang Espiritu, bakit tayo mag-iiba-iba? Ang membro ay may iisa lang Holy Spirit. Kaya dapat merong ano yun? Function. Merong tawag yan. Nasabi ng ating kaulugan, connected and united. Kayo ba iniwalang iisang Holy Spirit natin? Lahat ng ligtas, iisang Holy Spirit. Kaya dapat ang ligtas hindi nangungulto. Sa kapwa, may Holy Spirit. Or else, baka siya ang wala. Gaya naman ang pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa. Kayo ba'y may pag-asa? Ayaw nyo bang pag-asa'y langit? Kayo bang lahat malangit? Ang tunay na membro may isang espiritu. Tama. Pag may isang espiritu, hindi magkababag yan. Amen. Ang ugali, pwedeng magkababag. Pero ang espiritu, united. Naintindihan niyo ba yun? Hindi mo magkababag. Ibig sabihin magkaiba. Ano pa? Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa. Ako'y palangit. Kayo ba'y palangit din? Ako'y tsak na palangit. Kayo ba'y palangit din? Ngayon, kung ikaw ay may isang espiritu at tayo may isang pag-asa, mahirap bang makipagkaisa? Mahirap bang umayon? Kung hindi ka marunong umayon, abay baka hindi ka miyembro. Naintindihan niyo ba yan? Pag gutom na kayo, sino itong gutom na? O mukhang gutom lang? Ano? Mahirap bang umayo ng kamay para sumubo? Mahirap bang umayo ng bibig para ngumanga? Mahirap bang umayo ang ngipin para ngumuya? Hindi mahirap yan. Bakit? Disenyo yun para magpangsyon. Tumugon sa pangailangan ng kabuuan. Tama ba? Ang bawat sangkap ay hindi mahirap tumugon sa pangailangan ng kabuuan. Kaya kung ikaw ay kontra ng kontra, hindi ka naayon, mahirap yan. Amen? Mahirap yan. Hindi kayo nalang ka, magaling, kayo nalang may crown. Ay, totoo. Totoo yun, wala ka talaga. Huwag kang manakot sa ala yun. Hindi bibinta yun. Naku naman. Naintindihan niyo ba ka? Ay, nakapakinig ako niyan dati. Kayo na lang may putong. Ay, sagya! Pag naglilingkod ka sa pwede, sagyang may putong ka. Alam nga na may kimiron. Nakakatakot nga niya, baka hindi ka papuntaroon. Bet kaya mong sabihin yon. Meron pang napahinggan ako inasugod shepherd. Kung alam ko lang ang pagiging Kristiyano ay garne, sana hindi na ako naging Kristiyano. Ba? Akalata nito, Kristiyano na siya. Are you with me? Kung ikaw ay membro ng sangkap, kung ikaw ay membro ng iglesyang ito, umayon tayo. Pag sinabing tayo mag-prayer meeting, ayon tayo. Pag sinabing tayo mag-akin ng kalwa, ayon tayo. Hindi mahirap tumugon ang kaanib. Maliwanag ko ba? Tuloy natin talata. Verse 5. Isang Panginoon. Ilan ba Panginoon? Ang aking Panginoon, Panginoon mo rin. Ay kung naglilingkod ako, di dapat maglingkod ka rin. Luke 6:46. Tama ba yan?
Bakit niyo ako tinatawag, Panginoon, Panginoon, at di niyo ginagawa ang aking sinasabi? Si Kristo ba yung Panginoon? Ngayon, kung hindi mo kaya yon, abay, pakisaliksik kung talagang membro ka. Amen. Talagang namamanginoon ang inyong paningin. Okay. Isang Panginoon, isang pananampalataya. Kaya dapat ang God is Able Baptist Church United tayo niwala sa sola gracia. Ang kaligtasan, biyaya lamang ng Panginoon. Amen. Tayo niwala sa sola scriptura. Walang basihan ng pananampalataya kundi Bible lamang. Sola faith, tayo naligtas sa magitan ng pananampalataya lamang. Tama? Ano pa? Verse, isang bautismo. Di ka? Ang bautismo ko, bautismo nyo rin. Hindi kayo binyagan. Tayo lahat ay bautismado. Yan ang membro. Na inaasahan na members that are fitly joined together. And then ano pa? Verse 6. Isang Diyos. Amen? Wala tayong Diyos-Diyosan. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Ano ba sinabi? Isa, isa, isa. Bakit? Hindi naman marami. Sa mga membro, may isang pag-asa, may isang pananampalataya, may isang Panginoon, may isang katawan, may isang Diyos. Kaya mga kapatid, ang tunay na membro, nagkakaisa. Nagkakaayon-ayon. Ngayon, kung hindi mo kayang umayon, membro ka ba? Amen? Amen. Hindi to optional. It's up to me. It's up to you. It's up to us. No, are you a member? Hindi natin pwedeng sabihin, kayo-kayo na lang. Hindi. Tayong lahat. Tama ba? Ngayon, kung kaya mo yon, bit membros, magkaisa, ikihiwalay. Di kayo saan kayo nakakita magkaisang hiwalay? Naintindihan niyo ba ako? Ha? Nakakalungkot. Yung iba wala dito. Ang dami ng ka-announce natin, special Sunday, wala pa rin eh. Nakakalungkot. Parang merong ibang nakikita kong parang nagiging gano'n na din lagi. Tayo ay sa pagaling sana, hindi sa pawala. Ha, mga kapatid? Sana tayo ay sa pagana, hindi sa palugi. Nakakalungkot naman yan. Tama ba? Naku, hindi naman tayo naglalaro dito. Tama. Okay. Alay. Daming-daming gagayahin. Di gayahin natin yung nagpapatuloy. At saka yung nga hamon eh. Kayo ba'y galing saan kanina? Si Brother Albert galing Soro-Soro. Nasa ngayon si Albert? Nasa Taysan? Nasa simbahan? May naiwan ka bang sangkap ng katawan, Brother Albert? Sa Soro-Soro? O dala lahat? Kaya dapat, ang katawan ng Panginoon magkakasama. Kaya kapag alis ng inyong bahay, iwan ang mata? Iwan ang tainga? O kasama lahat? Nakakalungkot, ano? Men, sana kita niyo po yun. Ito ay hamon sa katotohanan ng ating pagiging kaisa. Then, verse 13, chapter 1, naku, medyo malalim na yan, sa 13 to 14. Andiyan na yung salvation from election,
from predestination, redemption, remission, andun din yung sealing ng Holy Spirit, yung inheritance. Ang tunay na membro, chosen. Ang tunay na membro, redeemed, forgiven, sealed by the Holy Spirit. Therefore, united. Mahirap asahan ng pagiging kalapat-lapat ang hindi kalapat. Pero yung mata, talaga naglalapat talaga yan. Ano? Madaling maglapat yan. Kasi isang sangkap. Amen? Ang sarap ka din sa unahan. Kita ko yung mga sangkap. Pag si Tintin ay nagkaasawa, hindi pwedeng lahat ng lalaki kalapat. Doon lang sila ay united and connected. Bakit hindi mo kayang lumapat? Bakit hindi mo kayang sumama? Kung ikaw ay sangkap ng katawan. Tintin, kaya ba lumapat ngayon sa mga lalaki? Sumama? Bakit? Wala kang relasyon. Bakit kaya ni Madam makipaglapatan sa akin? At ako, vice versa, makipaglapatan sa kanya? Bakit? We're united. We're connected. Bakit di mo kaya sumama? Pastor, kung outing. Ay, pasintabi sa outing. Kasama din ako dyan. Hindi. Alam niyo naman ang ibig ko sabihin. Tama? May pagka mga gayong kalakaran, parang puno ang sasakyan. Nakikita ko sa Facebook, pag outing, talagang awas. Pero pag simbahan, nakakalungkot. Kaya ba'y ligtas na? Kaya ba'y membro na? Ay sali. Ay nadatngan pa naman ni na Abby at ni Sheila ay married. Ay natakahan na, natasahan na. Minimum 2,000. Ay awa, kung aayon pa yung mga yan. Talagang napapaisip kung tutuloy pa. Ay sa YS, naku, yung lalong magaling mag-hold up yan, si Makmak. Kita ko sa kanilang lahat ng GC nyo, andun ako ito na, nang-hold up na naman ang mga YS. Pero alam nyo ba, bakit tayo may handog simbahan? Hindi na uuwi sa wala yung ating ginagawa. O, kalahin mo yan. Ang YS, kita mo, sira na ang ating kabibili pala, sira na agad. Hindi, meron silang inihandog sa Panginoon. Ang young people, may cool man. Kaya cool man. Diga? Ano pa? Ang sa merit. Talagang marami maglalaba. Ang daming planggana. Ang daming yung orange. Di kaya ang ganda pag nagkakaisa. Kaya wag nating pasamain sa hindi mo pagsama. Dahil ang hindi nasama, nakakaduda kung sangkap ka. Nakakapanig pa ako ng katwiran. Alay, marami naman nakapagbigay naman Iba ang bigay ng iba, iba ang sayo. Tama ba? At saka bakit? Tayong lahat ay haharap at magsusulit ng atin, hindi ng iba. Tayo isa-isang haharap. Kaya wag kang umasa sa ginawa ng iba, gumawa ka rin ng iyo. Ganyan yun. Kaya, alam niyo ba, biyaya yung nakakaihi. Kayo pa nag-enjoy pang kayo nakakaihi. Bakit? Ayos pa ang pangsyon ng inyong Ay, nakakadumi? Ang hirap, no? Bisi na si Rhea ba? Gano'n naging case. Palaki ng palaki ang kanyang tiyan. Pero salamat, na-opera na, okay na. Pero yun ang operan daw, ang daming tubig. Ibig sabihin, hindi makalabas yun.
Kapag merong membrong hindi nagpapangsyon ng ayos, hindi nagpapaganda sa kabuuan. Tama? Isang ugat lang, mapakinabang, okay, tumabingi noon. Biyaya naman, ngayon, magaling na. Oh, paano yung nagkukuman, apektuhan? Tabingi ang mukha. Huwag nating padabingiin ang katawan ng Panginoon. Amen. Oh. Then number 3, the mission. Ano ba ang mission ng fitly joined together? Ano yung layunin? Ano yung mitiin yan? Tanyo ha? Kapag merong fitly joined together, ang members, na-recognize mo ikaw talaga yung members, ito yung aim kung bakit dapat meron tayong pagkakaayon, pagkakaisa. Hindi yung mahirap hilahin. Amen? Ano mission? Verse 12 hanggang 16. Diyan pa ba kaya? Ito ang mission. Sa kasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa katitibay ng katawan. Yon, ang mission dyan, sa katitibay ng katawan. Tama. Kapag ang membro ay nagkakaisa at hindi mahirap pilahin, nagpapatibay yan sa katawan. Ang God-disabled Baptist Church ay lalong pagpapalain, lalong pagbabungahin kapag ang bawat talagang mga sangkap ay fitly joined together. Nakakita na ba kayo ng may sakit? Tingnan nyo yung kadaes. Ano? Nakakita na ba kayo ng mga taong yung kanta ni Anthony Castello? Balat buto na lang itong si Manginggo, nakangiti kahit puro buto. Mapungay ang mata, may bumulak sa ilong, paglapit mo'y buhay ito. Di gaya ng kanta ni Anthony Castello? Mukhang bangkay pero buhay. Nakakalungkot, ano? Huwag nating gawing mukhang bangkay ang katawan ni Kristo. Amen. Kaya ang bawat membro na nagpapangsyon, nagkakaisa, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Halimbawa, lahat nagtatights. Makakabili tayo ng lupa. Sino ka makikinabang ay di yung mga membro may sasakyan. Hindi ko maipapark yung power chair dyan. Tama? Makakapagpagawa tayo ng school para sa mga bata. Sino ba ikinabang? Eh di yung ating mga anak. Hindi naman ito para sa iba, sa mga miyembro to. Pero bakit walang mangyari? Kasama ka ba sa nagpapangsyon? O nag-aantay ng mangunguna sa kakususunod? Hindi. Walang antayan. Sadyang dapat nagawa ang bawat kaanib. Sa katitibay ng katawan ni Kristo, ano pa? Verse 13, hanggang sabutin natin ang lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya. Ano ibig sabihin? Dapat lahat ng sangkasukasuan ay nalago sa kalalaki ng katawan. Alam niyo mga kapatid, ang galing ng disenyo ng Panginoon. Ano? May part na talagang inaasahan sa atin lumago. Una, hindi ngipin. Anong hirap kaya kung nalago ang ngipin? Yung nataas. Kikita, magkikikil. Kaya ba yung ngipin mo nataas? Yung sinawa, kung di magpakikil. O kaya yung kilay mo, araw-araw ay nalago. Ang galing ano? Ang kilay hindi nalago. Ang ngipin hindi nataas. Pati height hindi nataas. Ano? Nalukso naman pag bagong taon.
Alam mo layunin? Bakit tayo dapat nagkakaisa? At gumagalaw? Ano? Hanggang sabutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Hindi dapat pastor workers lang. Nabisto ako dito kanina sa game, weeping prophet. Ay, weeping yung group. Sino kayo weeping? Ang kita ko ay weeping ay group. Diga? Magbasa kayo ng Bible. Amen. Weeping prophet. Sino yun? Si Jonah. Amen. Brethren, let me encourage you. Abay, magbasa tayo ng Bible. Walang Kristiyanong lalago na hindi nagbabasa ng Bible. Ang fellowship is good. Yes, nakakatulong ito. Pero iba pa rin yung personal na pagbabasa. Tama. Kayo ba'y nagpipray pa, members? Kayo ba'y nagpipray pa? Pastor, pag ako'y bumili ng bigas, nasa sako pa lang, pinagpipray ko na. Ay, matindi yan kay Joben. Itinatanim pa lang. Naipag-pray na niya. Pambirang lapit niya yun. Ano? Talagang pa-upgrade ng pa-upgrade yung pagiging comedian ng taong yun eh. Ano? Pag naakit sa pulpito, kinapapatawa na eh. Nag-iba ang kalibre na yun sa akin ngayon. Hindi dati ganun eh, kasi kilala ko yun eh. Pero ngayon, pag naakit ako ay napapabuhalhal na. Iba na eh, Okay. Ano? Alain mo yun, natumbasan pa yung aking patawa. Ang kanya daw ay tinatanim pa lang. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ibig sabihin, ang goal natin, ang church ay talagang maging kawangis ng Panginoon. Kaya ang ganda ng patotoo, yung preaching ni Brother Angel. Di nga, natatandaan niyo po ba yun? Ay pumalahaw, tayo na may sira ang patotoo. May kurot yun eh. Sa nagmamalay, sa nag-iintindi hanggang ngayon na nahalaber pa sa akin eh. Yung mensaheng yun. Tama ba? Tayo na atin dito. Tayo representative ng katawan ng God is Able Baptist Church ng Kristo. Kumusta kayo sa ating kanya-kanyang lugar? Ano ang music na pinakakanta mo sa iyong bahay? Nakakalungkot. Masusurprise tayo pag biglang mong pasok sa bahay ng isa. Aba! I made it to the wilderness like a virgin. Ow! Pambira, baptist yun ang kanta. Pwede yan, nakakalungkot. Bahay ng Kristyano, ang nakadesign, 4 kantos. Tapos sa kwarto, mga bold na artista. Wala tayong dating. Alam mo, ang iglesia, ang mission, kaya dapat tayo ay fitly joined together. Tayo'y lumaki. Sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Kumusta ang paggamit natin ng cellphone? Godly ba? Amen? Amen o ba? Naku naman. Alam mo, kapag membro ka, madali kang kausap. Madali kang umayon. Madali kang makipagkausap. Verse 14. Verse 14. Upang kayo wag nang maging mga bata pa. Yan ang layunin. Na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral. Nakakalungkot. Isang araw, wag na kayong makinig sa pastor na yan. Yan naman pala hindi nagsasabi ng totoo. Bigyan kami napakinggang ibang istasyon para mas maganda kaysa diyan. Yan. Yan ang nakakalungkot. Nakakalungkot yan. Huwag nang pahapay-hapay dito at doon. Na dinadalang magkabi-kabila ng lahat ng mga aral. Bakit doon ay walang ties dito meron? Bakit ka dito lagi nang pinipilit sumimba? Doon ay pwede namang hindi.
Ah? Ah? Ay, malaking problema yan. Tama? Ay, bigay doon, wala namang bigayan. Dito ibigay ng bigay. Kaya si Albert tuloy nahihirapan. Di ka? Mahirap ngayon kapag usapan yung tapungan. Di rin madali yan. Danas ko rin naman yan. Okay na sa Good Shepherd. Bakit? Nahihiwatigan pala hindi na-attend. Paano papasabihan yon? Ay wala pa namang cellphone noon. Kaya ba'y natutuwa sa aral ng God Disabled Baptist Church? Amen? Yes, tayo nagkakamali, pero tayo nagdidisiplin. Hindi para itaboy, kundi para ayusin. Kayo ba mga dinisiplin, kayo tinaboy? O lalo kayo niyakap, iniaayos lang? Sa pamagitan, ito niyo ha? Sa magitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan ay sa mga lalang ng kamalian. Mga kapatid, maraming aral ngayon. At ang layunin kung bakit ang membro ay nagkakaisa at connected ay para tayo huwag pahapay-hapay. Mamaya, number ano pa? Nasaan pa yan? 15. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang pang-ulo sa makatwid bagay si Jesucristo. Hindi kasi bagay ang ulo ay ayos, ang kataway hindi. Dahil 16. Na dahil sa Kanya yung buong katawan na nakalapat na mabuti sa ulo at nagkakalakip sa magitan ng tulong ng bawat kasukasuan, hindi lang connected ang katawan sa ulo, kundi ang bawat sangkap ay connected sa isa't isa, ay sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa katitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. So ang purpose, para lumaki ang katawan. Amen? Then last, the means. The means. Paano ba? Ano ba ang ginagamit ng Diyos para maging fitly joined together? The meaning, sino yung kinakausap? Kayo ba'y kasama doon sa kinakausap? Anong layunin? Nakita natin sa 12:16. Ano yung means? Ano yung instrument? Verse 11. Verse 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Salamat, may mga apostol tayo. Hindi na nga lang buhay. Nasa Bible. Amen. At kung basahin mo yon, yun yung means para lalo tayong mag-fit and united. Kaya ina-encourage ko po mga membro, magbasa ho kayo ng Bible. Mahirap asahan ng madaling pag-ayon yung hindi nalago bilang sangkap. At pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. At ang mga iba ay propeta. Salamat, may mga propeta tayo noon. Mababasa natin yan sa Old Testament. At meron tayong foreteller ngayon sa New Testament. Then ano pa? Ang mga iba ay ebanghelista. Meron tayo niya, talisay. Di ka? At ang mga iba ay pastor. Naniniwala ho ba kayo dyan? Kung kayo'y membro, dapat tayo'y hindi sumang dyan. Tama. Kasi ginagamit ng Diyos ang apostol, ginamit ng Diyos ang propeta, ginamit ng Diyos ang ebanghelista, at ginagamit din ng Diyos ang mga pastor para sa kanyang katawan. Abay, mahirap sa pamilya ang puro tatay. Wala nang inay, puro tatay. Paano kayo dadamit? Sa church, mahirap ang maraming pastor. Isa lang ang pastor nyo. May mga sub-leaders tayo. Pero nakakatuwa na may mga sub-leaders natin yan.
sinasangguni yung pastor. Amen? Ngayon, yung concern ng pastor dito, ipinapaabot ko sa mga sub-leaders. Ngayon, kayo mga membro, makinig kayo sa kanila. Tama ho ba? At ang iba'y mga guro. Alam niyo ba mga kapatid, sa totoo na, nakakatuwa, ang Diyos sa pangkalahatan nagbigay ng mga teacher. Sila yung nagpakadalubhasa sa Greek, sa Hebrew, sa languages, sa pagta-translate. Binigyan tayo ng mga guro sa ikatitibay ng katawan. Kailangan na lang natin magbasa o kaya'y makinig sa mga nagbabasa. Dahil hindi lang dapat pastor, sub-leaders ang lumalago, lahat ng sangkap. Amen o ba? Meron pa kayang membro ngayon na talagang nag-social win pa rin? Kami, nung bago, kami talaga yung nag-social win. Nag-social win kami talaga. Brother Mac. Basta kami makita, nag-witness talaga ako. Hindi ako inuutusan. Yung katotohanan ng aking kaligtasan. No? Ako'y nag-i-invite. Ako'y nagbibigay. Ako'y nananalangin. Ako'y umaattend. Bakit? Membro ako. May pastor ako. Pinagkalooban niya mga iba na maging mga apostol. Salamat. Iba tuwang-tuwa ang aming membro ay artista, lalo naman kami, may membro kaming apostol. Tama? Ang aking ikang membro ay gumanap na Superman, lalo naman kami, membro namin si Kristo. Siya pa nga ang ulo. Di ka? Sila nagmamalaki, kayo ba'y tuwang kayo membro ni Kristo? At ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y evangelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. Yan ang ginamit ng Diyos na kasangkapan. Tingnan niyo po sa Colossians 3:16. Colossians 3:16. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Kasi kaya may apostol, kaya may propeta, kaya may evangelista, kaya may guro, kaya may pastor, kaya may mga gift na yon para may communicate ang salita ng Diyos. Kaya sabi, manahanan nawang, sagana, hindi tipid. Amen. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Bakit? Yan ang nagpapatibay sa katawan. Ayon sa buong karunungan. Kasi pwede namang nakatigil, di mo naiintindihan. Ayon sa buong karunungan. Ibig sabihin, pag pinag-usapan one save, alam niyo po, one save, always save. Man, hindi yung, alam ko yung word na one save, always save. Pero sa buong karunungan. Nabasa mo ang tithes, alam ko yan, pero hindi mo naman naiintindihan. Ano? Kayo mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa magitan ng mga salmo at mga himno ng mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ano pa? Uli-ulian. Dito na lang sa Psalms chapter 1, verse 1 hanggang 3. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kutusan ng Panginoon. At sa kutusan niya, nagbubulay siya araw at gabi. May gumagawa pa ba diyang membro na ganyan? Baka nga, pastor, wala rin eh. Mga workers, meron bang ganyan? Mga fathers, meron bang ganyan? Mga young people, may ganyan ba? O puro lang kayo cellphone, puro lakwatsa, puro hada, puro gimmick. Mga batid, tatanda natin, tayo ay sangkap ng katawan para magpabaya. Are you with me? Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kutusan ng Panginoon. Kayo ba'y masaya pa sa salita ng Diyos? Yan ang problema ng henerasyon ngayon. Aminin lang natin. Yan ang failure natin. Yan ang failure natin.
Hindi na tayo giliw sa salita ng Panginoon. Nagbubulay siya araw at gabi. Verse 3, and then last. At siya'y magiging parang punong kahoy. Tanyo ha? Na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. So yun ang means. May leaders na anong purpose? Para may communicate ng Word of God. Anong layunin nun? Si katitibay ng katawan. Sa lalong pagkakalakip-lakip. Sa lalong paglaki ng katawan. Parang relationship din niya ng mag-asawa. May sinabi ni Brother Henry. Anong una? Anong ba yun? Ang ganda nun eh. Sa kagandahan, hindi ko na maalala. Yung darating ang relationship sa unang yugto, tapos mamaya parang, romance? Realization? Ano ang realization? Ayan, ikaw pala bunihin, hindi mo sinabi. Ikaw pala kung makaharo kay dalaan tumbong, hindi mo sinabi. At yung pagkakataong doon kayo nagbabangayan at parang kayo maghihiwalay. Pero time will come, magkakaroon ng regression. Ano ang regression? Nagsisisi na. Ayan, nagsisisi na pala. Pambihira kong alam ko lang, sana yung kapitbahay ang niligawan ko. Tapos ano sunod? Rekindling, yun. Darating sa rekindling. Mga kapatid, sana tayo dumarating doon, hindi yung naiiwanan ng isa't isa. Tama? Ang hirap sa mag-asawang, nag-mature yung isa hindi. Dapat magkasabay. Sa katawan din, lumaki na ang ulo, iwan pa ang balikat. Ano yan? Pakwan? Pakwan na may dahon? Dala-dala eh. Yung dahon ng, dapat tayo sabay-sabay lumalago. Amen. Tama ba? Young people, nagbabasa pa ba kayo ng Bible? Kayo ba'y natutuwa pa kayo ay may mga sub-leaders? Natutuwa ba kayo may pastor? Nakikinig ba kayo pagka may sermon? YS. Bagaman malakihan dyan. Napaisip si Irel eh. Kalit na nga na support namin, doon pa ako pumunta. Sa mga married, wag sana kayong mapalipas sa toddler. Dahil gusto na kayong ilipat ni nagmamangmang na kayo. Nag-uulyanin pala, hindi nagmamangmang. Ay, akala yung nanguhulo nito, tubeng. Ay siya, ay doon ka nga sa toddler, brother Rane. Amen ba? Sana lahat tayo, ipanalangin natin. At lalo pa ang pagpapalaya ng God is Able Baptist Church. Masarap kausap ang members. Hindi yan mahirap sa pag-ayon at sa pagkakaisa. Tayo manalangin. Panginoon,